labas ang tanan, tanang ibantok nga kasulatan.
Mindanao. Kami maninindigan, di kami papayag, di kami tatatin sa aming bayan. Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan. Kayong nagbenta ng bansa, humanda. Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga. Sa dugo't pawis, sa sipag at tapang. Ang Pilipinas hindi papayag na alipin ng dayuhan. Sigaw ang Pilipinas! Sa bawat panig ng bansa, sa kalsada, sa simbahan, sa tahanan, may iisang panawagan, pagkakaisa, paninindigan. This is more than support. This is a movement for FPRRD. Kiling ka na, pasulay lang ni, malapsan na niya po niya, kay tumong utuit niya para sa katauhan, dilit para sa iyang sarili. Kung applicable yung buong Rome Statute sa atin, dapat applicable yung Article 59 kung saan mayroong karapatan ang ating dating Pangulo na iharap siya sa competent judicial authority na hindi ginawa ng ating pamahalaan. Ang sinasabi ni Justice Carpio noon ay sa kanyang interview, hindi rin daw applicable sa atin yung Article 59. Napag-usapan na po natin ito. If you apply the rest of the Rome Statute, you have to apply Article 59. Hindi mo pwedeng exclude yung isang bahagi ng tratado na ini-insist mo ay basihan ng pag-aresto sa isang tao.
have the highest respect for Justice Carpio. Well, yeah, it's a political move maybe. But one thing is for sure, it will give the Vice President the leeway to speak what's truly on her mind para wala nang as Cabinet Secretary. Mr. President, you say you're open to reconciliation. You don't want trouble, ayaw mo ng gulo. You want allies, not enemies. But conciliation isn't just about tone, it's about action. And when former President Rodrigo Duterte was taken into foreign custody, silently, swiftly, and under highly questionable grounds, he said nothing. Wala yun kahit iingon. No legal protest, no diplomatic resistance, just silence. And that silence, Mr. President, speaks louder than your podcast. You now say you want to make peace, but peace without justice is just performance. Salamat sa'yo at tinig mo. Bastos, gago, barumbado, mamamatay tao, yan yung bansag sa'yo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan, sapagkat ang mga kilala naming mga leader ay formal at desente kung humarap sa mamamayan, subalit sadyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatanging pangulo na gumastos sa mga pari at simbahan. Kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran, marami ang galit sa'yo dahil kampun ka raw ng katiliman, ngunit ang hindi nila maintindihan na ang minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganit sa kapangyarihan, ibang-iba sa tunay at nakilang Diyos na sinasamba ng karamihan. Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit labis kaming nagpapasalamat sa nagsusumigaw mong mga gawa, oo. Minsan hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis na minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Nori Notesman! Pag nakakita kayo ng medyo hindi pa napapatunayan, bindisyonan nyo ng good boy. Ako po'y karaniwang tao lamang,
Ayun kabayo, yawa. Kabayan niyo ko. Karaniwang tao saan katatakbo kapag nawasa isang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa? Pagbantayan. Once again, Joey Ayala, tunay na taglay ng iyong Alam mo, Abet, hindi talaga mawawala sa puso ng mga tao ang pagiging ama ni Tatay Digong sa ating lahat. Of course, that's true, Giselle. Alam mo, yung hindi lang natin siya tinitingala bilang isang leader, ngunit minamahal natin siya tulad ng isang ama. Correct. Yes. Kaya nga masasabi talaga natin, napakaswerte natin, lalong-lalo na yung nakakilala sa kanya ng personal, na nakadama ng pag-aalaga ni Tatay Digong tulad ng tatawagin namin ngayon. Correct. Kaya naman, nandito para maghatid ng kanyang mensahe, panawagan at suporta ang isa sa pinakamamahal na apo. Hindi apo. Hindi apo. Pero parang apo na rin. Yes, oo, dahil ito ay isa sa mga kaibigan, kapamilya na ito. Parang ampon na ni Tata. Yes, yan, ganyan. Salubungin po natin ng may kasamang malakas na palakpakan ang atong PPP Party List Representative, Brian Leo. Palakpakan! Yeah! Happy Kadayawan! Pero tanaw na ko murag karon ang pinakamingaw na kadayawan. Karon pa, wala katambong si Tatay Digong. First time. Anyway, atong sugdan ni, nganong nangninggit man, tara. Atong sugdan ni, ngano napriso man si Tatay Digong. Ang tinuod ani politika lang, no? Gusto sila magdugay sa ilahang pwesto. Naghimo silang PI. Kinumdum mo sa PI, People's Initiative. Og natayon tong People's Initiative, wala na election mahitabo. Sila-sila lang dito sa Kongreso mamili o Prime Minister. Wa mo sugan nila, wa na nadayon kay na si Tatay Digong. Ang plan B nila, mao na tong eleksyon, ayuda, AX, AKAP. Nahurot na ang kwarta sa Pilipinas. Halos mabankrupt na tungod anang AX, AKAP nila. Pero wa gihapon madayon, wa gihapon matuman ilang gusto. Karon plan C nila, impeachment ni Inday Sara. VP Inday Sara na talagang kahit saan bit-bit niya ang mga aral na ibinibigay sa kanya ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, alam mo Giselle, hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon na makasama si Tatay Digong halos araw-araw. Ngunit gayon pa man ay iba pa rin ang koneksyon niya sa ating lahat. That's so true. Yes. Which makes me wonder, paano na lang kaya si Tatay Digong magmahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya, hindi ba? Kaya naman para bigyan tayo ng pasilip sa buhay ni Tatay Digong bilang isang kaibigan at kapamilya, let us all watch this. Do not destroy my country and do not destroy the young people of this. Alam mo, nasasaktan ako, talagang mag-emotional ako kasi anak lang ako rin ng mahirap.
wag ninyong galawin yung maliliit na tao. Kasi yung maliliit na tao, yun yung mga kailangan ng gobyerno. Abet! Grabe, wag, sabi ni ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wag niyong aapihin ang mga maliliit na tao. Talagang, ito, talagang, he is really the president of the people. Totoo yan, Giselle. Totoo naman talaga, dama natin ang kabutihan ni Tatay Digong bilang isang kaibigan, bilang isang kapamilya, idagdag ko na bilang isang kapuso. Anong masasabi mo doon? Eh kaya naman talaga, alam mo, namimiss ko talaga yung kakulitan at pag-aalaga ni Tatay Digong. Naalala ko nga na may kwento ang ating VP Inday Sara. Anong kwento niya? Sabi niya, nung bata-bata pa siya, ang style ni Tatay Digong para mag-aral siya, sabi niya, kapag hindi kita papansinin, kapag you will not matter to me kapag hindi ka maging isang abogado, diba? So, nag-aral na gusto ang ating VP Inday Sara. Siyempre, gusto niya mag-matter siya. Diba? Ayaw niya maging, dead ma si Tatay Digong. So, nag-aral siya. Tapos ang nangyari, mas mataas pa ang score ni VP Inday Sara sa bar exam kay Tatay Digong. Pero dahil doon, nag-matter. So, ibang level ang di ba? Pagdidisiplina ng ating Tatay Digong. Ako din, meron din ako. And feel the presence of the Lord Almighty. Panginoon, alagaan niyo po ang kalusugan ng aming Tatay Digong. At alam po namin na makakauwi siya dito sa Pilipinas ng maayos at matiwasay. And this we pray in the mighty name of the Lord Almighty. Amen. Amen. Amen and amen. Kaya dapat lang isigaw natin, Free Duterte now! Free Duterte now! Free Duterte now! Free Duterte now! Nakaka-overwhelm. Alam niyo po, Lord, alam namin na hindi kayo magpapaulan. Amen! Yes. Yan. Kanina umuulan. Tapos nagdasal kami. Sabi ko, Lord, no weapon formed against us shall prosper. Hindi uulan. Inaakit bahay. So, 90s pa to, no? So, itong mga lalaki, gusto nilang hipuin yung legs ko, diba? Oo naman, ang ganda-ganda ng legs niya. Si Tatay lumabas, sabi niya, pag hindi kayo magtaroon, dahil lahat takot, diba? Ngayon. Ang tanong, ngayon. Ano na ngayon? Talaga kaya inaantay ko na ang 2028. I know. I can't wait, no? I can't wait. I can't wait. Gusto ko talaga makita kung ano magiging reaction nila pagdating ng 2028. So, kinakailangan po talaga natin ang ating mga dasal para protektahan po hindi lang ang ating Pangulong Duterte, kundi ang ating minamahal na VP Inday Sara at lahat ng mga anak, diba? Si Vice Mayor Baste, si Vice Mayor Rigo Duterte at lahat ng mga Duterte siblings. Kulong, si Congressman Pulong Duterte. Yes. And of course, sabi nga natin kanina, diba? Marami pa tayo, napuputol yung mic ko, kuya. Okay. Kaya mo yan. Ito, totoo yan. Okay naman. Okay. Yan. Pwede na. Okay na siya. Dapat hinihimas mo para ano. Huwag tayong pumunta sa lugar na yan, Giselle. Ayokong puntahan yan. Tama. Peace rally to. Peace rally. Correct. Oo. Alam niyo naman, komedyante ako. Komedyante po kami ni Giselle. Yes. Pero ngayon, serious. This is a serious matter. In fact, alam mo ba, next month, nag-invest talaga ako ng pera ko. Pupunta akong The Hague
para lang makita ko mismo. Alam ko hindi ako papapasukin at hindi ko makikita, pero kahit man lang sa labas, maamoy ko yung parehong hangin na naaamoy. And I can ask also the people, lalong-lalo na sa The Hague, sa Netherlands at sa buong Europa, yung mga taga-UK, taga-Europe, please po, pumunta po kayo, September 22 and 23, nandoon po kami sa The Hague para ipagdasal at magkaroon tayo ng parang ganito, a rally to free Duterte now. Yes. Maraming salamat. Sana isama mo rin ako. Oo, sige, go. Okay. So, I think we need a break, my dear. Yes. Okay, dahil parang miss na miss ko na tuloy si tatay. Oo nga eh. Ayan. Hinga muna tayo ng saglit at mag-enjoy tayo sa isa na namang banda na nakikisa sa atin ngayong gabi. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Lazy Fat Band! Gabi na Babañas! Kung alam niyo yung kanta, magkakanta po kayo sa amin. Limang buwan, isang sigaw! Salamat sa'yo at tinig mo. Bastos, gago, barumbado, mamamatay tao, yan yung bansag sa'yo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan, sapagkat ang mga kilala naming mga leader ay formal at desente kung humarap sa mamamayan, subalit sadyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatanging pangulo na gumastos sa mga pari at simbahan, kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Marami ang galit sa'yo dahil kampun ka raw ng katiliman, ngunit ang hindi nila maintindihan na ang minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganit sa kapangyarihan, ibang-iba sa tunay at dakilang Diyos na sinasamba ng karamihan. Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit labis kaming nagpapasalamat sa nagsusumigaw mong mga gawa, oo. Din sa hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis na minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Nori!